sa banal, sakdal at napakamakapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisa at buhay na Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Kami po ay bumabate mula dito sa Los Angeles, California sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ng Kapayapaan. Tayo po mga kapatid ay magpapasimula na. Awitin po natin ang numero 108 sa atin pong mga imno. O Jesus, kaibigan tapat, aliw sa dusa ko't bagabag, ang buhay kong nakabalik na kaya. Jesus ka, ibigan kong tapat. Jesus, tapat kong kaibigan na banal, lunas ng aming kasalanan ng tunay, aliw sa nalulumbay, pastor ng naliligaw. Jesus kong kagaling, galingan. Ano ang kakailanganin sa Diyos amang maawain? Anak niya'y sugo sa atin, kaligtas ay gayon din. Jesus ka, ibigang magaling. Jesus, tapat kong kaibigan na banal, lunas ng aming kasalanan, lunay, aliw sa nalulumbay, pastor ng naliligaw. Jesus kong kagaling, galingan. Kung sasalungay sa lipunan, bundok ng mga kasalanan, hindi ko katatakutan na walang alinlangan. Jesus sa iaalay. Jesus, tapat kong kaibigan na banal, lunas ng aming kasalanan, aliw sa nalulumbay, pastor ng naliligaw. Jesus kong kagaling, galing.
purihin, sambahin, luwalhatiin ang banal at malinis na pangalan ng ating nag-iisang Diyos na buhay. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, numero 111 sa atin pong mga himnaryo. Kahatiwag mong iluha, karamdamang malubha, tiis di maging sagana, na magtamo ng awa. Sa kay Jesus mo ilarat ang mga paghirap, ang lahat ng kanyang atas. Pasalamat ang lahat. Si Kristo ang manggagamot, naging dumudulog, karamdamang di masayod, nalulunas ang lubos, nagbibigay ng ginhawa sa pusong nagdurusa. Kaya't dahil lamang siya dapat tawagan tuwina. Kung ang sala mo ang sanhi ng iyong dalamhati, patawad ang maging mihi. Kay Jesus ka humingi, sala mo ay hugasan ng dugo niyang mahal, at ang iyong karamdaman mapapawing paminsan. Ibig sa Panginoon ang taglay mong ligatong, upang maipagpatuloy mga banal mong layon. Ilungoy mong may pag-ibig, ang hirap mong tangkilik, umasakang makakamit ang biyaya mong nais. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Huling awit, mga kapatid, numero 110 sa atin pong mga himnaryo. Kapatid, puso mo'y lakasan sa ating gawang abala.
Puso'y buksan at ihain, purihin, Diyos purihin. Alleluia, Alleluia, lapit sa hari natin. Purihin, luwal, ating biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sa sanay hahanguin. Alleluia, Alleluia, Gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pagpaasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, Alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Heso Kristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit, purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan, purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel, purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos
dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga minamahal, mga iginagalang at mga pinagpipitaganan po namin, una na nga po sa atin munang mga sariling sambahayan, sa ating sariling mga kaluluwa, sa ating mga mahal na kabiyak, sa lahat ng atin mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at kamag-anakan sa laman. Ang pagliligtas po ay kinakailangang magpapasimula muna sa ating mga sarili at sa loob ng ating sariling mga tahanan. Binabati din natin ang ating mga kaibigan na walang sawa sa ganito pong mga pakikipagkaisa sa mga banal na gawain na ito po ang tunay na dahilan kung bakit tayong mga tao ay nilalang ng Diyos. Sa Efeso 2:10, tayo po ay ginawa ng Diyos. Binigyan pa tayo ng kanyang sariling larawan ng kanyang pagka-Diyos. Binigyan tayo ng karunungan, binigyan tayo ng pag-ibig, inagkalooban tayo ng katwiran, at tayo ang mga Diyos ng ibang mga bagay na mababa sa atin, sapagkat ang Diyos ay puno ng kapangyarihan. Ang larawan niya na ibinigay sa atin, binahaginan tayo ng kanyang mga kaangkinan. Kaya nga tayo sa lahat ng nilalang sa lupa, mga kapatid, tayo po ang Panginoon ng lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos para sa atin. Tayo ang Panginoon ng mga hayop, ng mga halaman, ng mga isda, ng lahat ng mga bagay. At tayo po naman ng mga tao, ayon sa pagtuturo ng banal na kasulatan, tayo po nilalang para kay Kristo Jesus. Si Kristo, ang Panginoon, siya po naman ang ating papanginoonin, ang ating pinaka-Diyos na maluwalhati. Tayo ay kanyang gawa, nilalang kay Kristo, para po tayo lumakad sa lahat po ng mabubuting gawa. 7:12 ng Romanos, ang utos banal, matuwid at mabuti, ang utos ng Panginoong Hesukristo, ang utos ng Diyos. Ito naman ang dahilan kung bakit tayo po ay nilalang, para naman tayo sumunod sa kanyang mga utos. Sa araw po ng linggong ito, ang atin pong ginagampanan, ang mga pag-aawitan, ang pagkakatipo natin, tulad po sa sinasabi sa Hebreo 10:25, ang pagkakatipon wag nating kalilimutan, gaya ng ugali ng iba. Napakarami pong tao walang pagkakataon sa pakikipagtipon sa tinatawag na mga paglilingkod sa Diyos. Ang maraming mga tao nasa kanilang mga liwa-liwan, sa kanilang mga kasayahan, kaligayahan, pagdiriwang. Walang panahon, mga kapatid, sa paglilingkod sa Diyos. Wala tayong magagawa sapagkat ang mundong ito ay talagang inihahanda na sa araw ng patayan. Tulad nga po ng sinasabi sa Hebreo 10:25, huwag tayong makakalimot sa pagkakatipon gaya ng ugali ng iba, lalo na nga kung inyong nalalaman na malapit na ang araw. Ito na po ang huling kapanahunan. Ito na po ang huling tawag ng Diyos. Kung nung panahon ni Nunong Noah, yaon ang unang-unang delubyo universal, sa pamamagitan ni Noah, sumisigaw ang Diyos na pumasok sa daong ni Noah, pero walang pumasok.
Sa huling araw na ito na po ang huling pakakak. Tinatawagan ng Diyos ang lahat ng tao na sumakay na sa pinakadaong. Walang iba kung hindi ang kanyang katawan, ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na kanya pong ililigtas sa kakilakilabot na araw ng paghuhukom. Mga kapatid, Efeso 5:23 at 5:25. At sa huling araw na ito, hindi na po tubig. Hindi na tubig ang ipanggigiba ng Diyos. Apoy. Mga kapatid, nakakatakot. Kaya nga po inaanyayahan namin ang lahat na magkasama-sama po tayo sa tunay na pananampalataya, sa tunay at matuwid na paraan ng paglilingkod sa Diyos. Hindi sa lapian, hindi kapaimbabawan, mga kapatid, kung hindi isang lantay na pananampalataya na ito ang ibig ng Diyos na ating gagawin. Ang pagkakatipong tulad nito sa ganitong mga hain, ang Diyos ay totoong nalulugod sa atin. Magpapasimula na po tayo. Awitin po natin ang numero 114 sa ating imnaryo, unang estropa at koro po lamang. At pagkatapos po, katulad ng sinasabi sa Filipos 2:10, iluluhod natin ang ating mga tuhod sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Tatayo po muna tayo. Ako'y isang tupang naligaw sa landas, marilim na bangin, siyang tinatahak, liwanag na puso sa akin tumakas. Jesus, bigyan ng liwanag. Ako'y iyong alalayan ng mapagpalamong kamay, landas na madilim ay iyong liwanagan, upang ako'y hindi maligaw. Dakilang Panginoon po naming Diyos, amang banal na lubha ka pong kagalang-galang. Ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan. Nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari. Ikaw po ang lumalang ng lahat ng mga bagay. Ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amang banal na ikaw ang Diyos ni Abraham. Ikaw po ang Diyos ni Isaac, ni Jacob, ng iyong bayang Israel, ng iyong mga propeta. Ikaw rin po ang tumawag sa aming mga mahal na mga magulang na nagtapat sa paglilingkod sa iyo hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Panginoon po namin Diyos, sa banal at napakamalinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, itinitiklo po namin ang aming mga tuhod. Pagkatapos pong mangagpailang lang kami sa iyong banal na kaitaasan,
ng amin pong mga pag-aawitan, bunga po ng aming mga labi, nanggaling po sa kaibuturan ng aming mga puso. At bagaman nalalaman naming hindi marilag sa iyong pakikinig ang aming mga tinig, tinatanggap mo po na tulad sa masarap na samyo sa iyong banal na kaitaasan. Panginoon po naming Jesus, tanggapin mo po ang aming mga taos sa puso namin na mga pagpapasalamat. Maraming salamat po sa iyo. 7 mga araw, 1 linggong singkad, ang muli mo pong ipinaranas sa buhay naming mga mag-aanak, mga magkakapatid sa iyong banal na iglesia, at maging sa aming mga kaibigan na nangakikipagkaisa po sa amin sa ganito pong mga banal na gawain. Aman Diyos, maraming salamat po sa iyo. Wala ka pong binawian sa amin ng aming mga hiram na buhay. Salamat po, pinararatnan mo pa kami ng magagandang pintuan ng mga kapalaran, hindi malirip ang mga kapayapaan. Patuloy mong ipinararanas sa amin, pinalalakas mo rin, pinagagaling ang aming mga lupang pangangatawan. At higit na nga po sa lahat, maraming salamat, Ama naming Diyos. Lalo mong ipinaliliwanag sa amin, pinatitibay, dinaragdagan ang aming mga pananampalataya na minsan po lamang ibinigay mo po sa aming mga hiram na buhay. Amen. Panginoon po naming Jesus, sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan sa Espiritu mo po at sa iyong mga kagilagilalas na kaliwanagan. Nalalaman mo, Ama, kung papaano ginamit namin, ginugol namin ang 7 araw na pinalipas mo sa aming mga buhay. At nalalaman po namin, wala pang sino man sa amin na nakakaabot sa iyong banal na kaluwalhatian. Inaamin namin sa iyong banal na harapan, mga abang tao lamang kami, Panginoon. Kung kami patuloy pa ring nagkakasala, kung kami patuloy pa ring nagkakamali, at kung hanggang ngayon nasusumpungan mong winawaldas pa namin ang mga lakas, ang buhay, kagalingan na ipinauutang mo sa amin, Amang Diyos, magdalang habag ka sa iyong mga lingkod. Ituring mo na lamang po, taglay ng aming mga kahinaan, kabiglaanan, kamangmangan, kagipitan, higit na nga po ng lahat halos ng aming mga anak at mga mahal sa buhay, na sila po'y nasa mga kabataan pa, kamuraan pa ng kanilang mga puso at mga kalooban, kami na kanilang mga magulang. Ama naming Diyos, nalalaman namin, mahabang panahon din kami iyong pinagtiisan. Matitigas din ang aming mga puso. Mga swail din kami sa utos ng aming mga magulang. At kami man po'y nagwalang bahala sa paglilingkod sa iyo. Dadapot ng paunawaan mo kami't binago mo ang aming masasamang mga kalooban. Sa araw po ng linggong ito, Ama naming Diyos, kaming mga magulang na hindi mo pinabayaan, alang-alang po sa aming mga matapat na paglilingkod sa iyo, patawarin mo po kaming lahat sa amin pong mga nagawang mga kasalanan. Amen. Ama naming Diyos, maraming salamat. Hindi lamang kaming patuloy mong pinagpapala, kung hindi maging ang aming mga sariling mga mahal sa buhay. Salamat, hindi mo rin pinabayaan ang lahat ng aming mga anak. Katulad po ni Emmanuel, ni Bobby, ni Noel, ni Ruth at ni Joel. Maging ng aming mga manugang. Tulad po, Ama naming Diyos, ni Teofilo, ni Rosemary, ni Flor, ni Irene, ni Cheche at ni Malu. At nagpapasalamit kaming ang lahat ng aming mga apo
hanggang ay pinapatnubayan mo pat inilalayo sa lahat ng nangakaumang nakapangaliban. Salamat, Ama, hindi mo pinababayaan sila JC, si BJ, si JR at John Matthew, si Paul Noren at Sarah, si Micah, si Laika, si Joshua, si Rebecca at Kay, at ang maraming iba pang mga mahal namin sa buhay na nangingibang bansa upang humanap ng kakainin sa araw-araw. Salamat po, pinapatnubayan mo pa sa araw-araw at binubuksan ang magagandang pintuan ng mga kapalaran. Salamat, patuloy mo pa rin iniingatan si Prospero Jr., si Chuchay, si Pinky, si Philip, gayon din po si Enrico, si Abner, si David at si Daniel Valencia, si kapatid na Bayan, at salamat po na iyong sama sila sa Canada maging ng kanyang mga mahal sa buhay. Si Shannon at si Analera, si Jacob Gonzales, Ama naming Diyos, lalong-lalo na nga po si kapatid na Lolita, si Jingjing, si Lenlen, si Pe at si Ador, si Pido at si Victoria Malangkes, si Flor at si Rosemary. Mahabag ka po, Panginoon, sa kanilang mga nalalayo sa amin. Hindi po namin nalalaman kung paano sila sasaklolohan sa gitna ng kagipit at mabibigat na karamdaman. Maliban ang lagi naming maalaala na ikaw po ang nagturo sa amin. Ano mang hihilingin namin sa iyong pangalang Kristo Jesus sa aming mga pananalangin, ito ang iyong diringgin, ito ang gagawin, ito ang ipagkakaloob mo po sa amin. Ama, maraming salamat na maging kami na tumatanda na, hindi mo rin kami pinababayaan. Patuloy mo pa rin kaming pinalalakas at pinagaguling. Salamat po sa iyo. Una na nga ang iyong alipin, binibigyan mo pa ng buhay. Salamat sa iyo, maging ang aking kabiyak na si kapatid Rosita. Salamat sa iyo, Amang Jesus, si Prospero, si Glenda, si Concepcion, si Floro, si Robert at Mercedita, si Olivia, si Mirna, gayon din po, Amang Banal, si kapatid na Rogelio at Expectacion. Kami na patuloy ng mga tumatanda, hindi mo kami pinababayaan. Dagdagan mo pa sana kami ng maraming araw at maraming mga taon. Makita mong ginugugol namin sa paglilingkod sa iyo ng aming buong puso, buong lakas at ng aming buong buhay. Panginoon aming Jesus, sa mga kamay mo rin po, ipinagtatagubili namin ang aming mga tahanan, mga sasakyan, halamanan at mga hayupan at mga mumunting ari-arian. Napakapanganib ng mga kapanahunan. Maraming masasamang taong naglipana sa buong sanglibutan. Ama naming Diyos, tulungan mo po na mapalayo rin naman sa mga sunog, sa mga lindol, malalakas na ulan, mga baha at mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan, sa mga digman, mga magnanakaw, at sa maraming mga taong may madidilim na puso at mga kaisipan. Ama naming Diyos, sa umagang ito, nakikilala mo po ang dalawa sa pinakahamak mong mga lingkod. Naway kasangkapanin mo pong muli ang kanilang mga bibig. Bigyan mo po ng matibay at matatag na pananampalataya. Langkapan mo po ng bisa at kapangyarihan ang kanilang tinig. At kung sila po'y makapangaral at makarating sa lahat ng kinauukulan, tumubo sa kanilang mga puso at lalong marami pang mga tao ang magbalik sa iyo. Ama naming Diyos, patuloy na sumambat pumuri hanggang sa maabot naming lahat ang ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama naming Diyos, ang lahat ng ito, idinadalangin po namin, isinasamo, ipinapakiusap, na muli mo pong ibabasbas, ibebendisyon sa aming lahat, sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo po ay dumadako na sa ating mga pakikinig. Ihanda na po ninyo ang inyong mga sarili, ang inyong mga Biblia. Magpapasimula po tayong makinig ng aral ng Diyos. Magbubukas ng ating aralin si kapatid na Prospero Gonzales. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo, muli po ang inyong abang lingkod ay bumabati sa inyong lahat, maging sa aming mga kaibigan,
ng isa pong banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Salamat po at muli tayo ay nagkaniig. Ano po ang minarapat ng Diyos upang tayo ay muling diligin ng kanyang mga salita ng katotohanan na siyang magiging landas natin doon sa pinangangako niyang buhay na walang hanggan. Pakinggan po ninyo kung ano ang minarapat ng Diyos na ating pagsalusaluhan ngayon pong umagang ito. Sa aklat po ng Mateo, sa Kapitulo 24, at ang versikulo po ay 43. Hayaan ninyong basahin ko po muna sa King James Version ang ganito. But know this, that if the good man of the house had known in what the thief would come, he would have watched and would not have suffered his house to be broken up. Sa wikang Tagalog po, sa pagkakasalin, ganito po ang ating mababasa. Dadapot ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng wala po yung mabuti, lalagyan ko po sapagkat nakalagay po talaga doon sa King James Version, good man, na kung nalalaman ng mabuting puno ng sambahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kaniyang bahay. Ano po ang nasa saad? Yung po pala anyang isang mabuting puno ng sambahayan. Kung nalalaman niyang merong mangyayaring masama sa kanyang tahanan, hindi siya maaaring matulog, hindi siya maaaring magpabaya, kung hindi higit sa lahat, siya ay magpupuyat upang ipagtanggol ang kanyang buong sambahayan. Amen. Sa mga pagkaliba, sa mga pagkasira, at sa anumang kasamaang maaaring dumating sa kanyang tahanan. Ang atin pong tanong ngayon, kanino po baga ito ipinatutungkol ng ating Panginoong Hesukristo? O kanino po kaya ito ipinaaalaala? Pakinggan po ninyo sapagkat tayo ay Biblia for Biblia. Ang magpapaliwanag sa atin at ganito po sa aklat ng unang Timoteo, sa Kapitulo 2 at ang versikulo ay 3. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa isang manggagawa na si Timoteo, na sa lahat po ng kanyang mga sulat sa Epeso, kay Titus, kay Timoteo, sa mga kapatiran natin sa Colosas, alam po ninyo ang sulat nito pong si Apostol Pablo ay tungkol sa kung anong nararapat na maging kaugalian ng mga taong nasa sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Itinuturo niya ang lahat ng mga bagay, maging sa kaliit-liitan at maging sa kalaki-lakihan na tunay na napakahalaga sa paningin ng ating Panginoon. Kaya nga po, noong sabihin at talastasin ng sabihin ng ating Panginoong Hesukristo na kung nalalaman na niya ng isang mabuting puno ng kanyang tahanan na darating ang magnanakaw, siya ay hindi matutulog kung hindi siya magbabantay upang mapanatili ang kapayapaan ng katiwasayan ng kanyang sariling tahanan. Ito po ang ating tanong ay kung kanino ipinatutungkol o kung kanino ipinaalaala ng ating dakilang Diyos sa pamagitan po ng mga pagtuturo ni Apostol Pablo. At dito nga po sa sulat niya kay Timoteo, sa Kapitulo 2 at ang versikulo 3, ganito po ang ating mababasa. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Tignan po ninyo, ho. Ito anya ay mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Sa 4, na siyang maibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Amen. Ano po
ang una at higit na pagpapaalala ni Apostol Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo na tuwirang ang nais niya lahat ng kapatiran patungkol pa rin sa pangangaral nila sa mga taong hindi pa kapatiran sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito ang sabi. Ito po ang nais ng Diyos, na napakabuti tuwirang malulugod ang Diyos, na na ating tagapagligtas, na ang lahat ng tawa niya ay mangaligtas sa pamamagitan ng pagkakaalam. Handaan po ninyo. They should be knowledgeable. Kailangan alam nila, marunong sila. Amen. Ng sa pagkakaalam ng ng katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Ang salita mo'y katotohanan. Baka banalin mo sila, yung po magpapakabanal. Kaya nga po, pakatandaan po natin, kapag ang isang pangangaral ay hindi nanggagaling sa salita po, sa turo, sa kalooban, sa minimithi ng Diyos, kung hindi sa kaisipan lamang ng tao, isip lamang ng mga tao, ang patungo po roon ay tunay na pagkalibak. Tungo po yaon sa kapahamakan. Dadapat kung ito po ay sa Diyos, ang wika po ng banal na kasulatan, tunay, lahat sila ay mga liligtas. Bakit? Sapagkat ayaw nga po ng Diyos na ang sino man o ang kanino mang tao, kanino mang tahanan o ang anumang sambahayan ay ayaw ng Diyos na na mapasukan ng masasamang kaisipan, ng mga magnanakaw, o masira o mawasak. Amen. Ng pa mang mga espiritual o material na mga bagay. Totoo po yan. Alam po ninyo, kanina binanggit ko na mayroong nangyayari po at nangyari na dito sa bansang Amerika. Ang simpleng-simpleng tinanggap ng mga tao at kasalukuyang tinatanggap at kasalukuyang nangyayari at niyayakap na ng lipunan. Dito po sa bansang Amerika, nakalulungkot at sa maniwala po kayo at sa hindi. At ako po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ito po ay aking mabasa, ay hinanap ko yung nasa saad sa banal na kasulatan na ganito po ang ating mababasa. Payagan ninyong basahin ko po sa inyong sumandali. Nang mangaral din po si Apostol Pablo sa mga kapatiran natin noon na nasa Roma. Dito po sa Kapitulo 21, sa Kapitulo 1 at ang versikulo 26 hanggang 27. Ganito po ang nangyayari at nagpasimula po dito yan sa bansang Amerika. Sa bansang tuwirang noong unang-una pa'y nasasalig ang kanilang kabuhayan, ang kanilang mga pagkakatiwala. Kanino? Sa nag-iisang Diyos na buhay. Dadapat ngayon, pakinggan po ninyo kung ano ang nangyayari sa mga pamunuan nitong bansang ito. Ito po at ating mababasa sa 1.26 ng aklat po ng Roma. Dahil dito'y ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita, sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae. Pakinggan po ninyo. Sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae. Ang alin? Ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. Ano po ang ibig sabihin? Yung pong mga babae ng likhay ng Diyos ay para po sa lalaki. At yung mga lalaki ng likhay ng Diyos sa katunayan ng sila'y kasal. Isang lalaki at isang babae, dadapwa. Ang wika ng banal na kasulatan sa pagpapauna na rin ng Diyos sa pamagitan ni Apostol Pablo, ang wika din po dito'y inalis na, binaliwala na, tinalikuran na ang kanilang pagiging babae. Niwala ng kabuluhan ang pagkakalalang sa kanila. Ano po ang ibig sabihin dito? Simple po. Ito po yung mga tinatawag na mga lesbian, ito po ang mga tinatawag na mga tomboy.
sa ating mga sariling kawikaan. Ano po ang nangyayari? Nag-aasawahan babae sa babae. Akala po ba ninyo babae sa babae lamang? Akala ba ninyo ito po ay hindi pinagpauna na ng mga banal na kasulatan? Sa 27, pakinggan po ninyo. Dahil dito ibinigay sila ng Diyos, 27, at gayon din naman ng mga lalaki, na nangiwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae. They detested to have with them women around them. Ayaw na nila ng babae. Sipin ninyo. Basa. At gayon din naman ang mga lalaki na nangiwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagningas ng kanilang karumihan ng pita ang isa't isa, lalaki sa lalaki. Vice versa. Dito po sa bansang Amerika, tinanggap na ang pag-aasawa ng lalaki sa lalaki. Dati po, there were only around 7 states that accepted such law. And now, almost 23 states has accepted this phenomenon according to them. Meron po silang tawag na legal term. Spectacular, kumbaga sa ating mga hindi mga abogado. Para bang spectacular, parang leaps and bounds of the legal profession na niya. Na isang napakalakian niyang hakbang upang ang ibig sabihin mawala na yung barrier. Maging katanggap-tanggap na nga niya. At talaga namang katanggap-tanggap. At alam po ba ninyo, mga pare, nagkakasal ng lalaki sa lalaki. You don't even mind if it is the judges, the civil courts, who solemnizes these marriages, but you who are preaching supposed to be the gospel of Christ, and yet you are authorizing the marriage of such system. Oh, ang wika ng banal na kasulatan. Dito rin po sa 3 Gs. Walang gumagawa ng mabuti. Wala! Tunay po nakaiiyak. Dadapat sino ang maglalahad ng mga ito. Sana po kayong mga nakikinig, banggitin po ninyo, ipaliwanag po ninyo. Idalangin ninyo sa Diyos na pagkalooban kayo ng kalakasan, sapagkat tayo na rin ang nararapat, ang sandata ng Diyos upang kalabanin ang paglago ng kadilimang ito. Sipin ninyo, diyan sa bayan natin, ribulto pa rin. Hindi pa sa banal na kasulatan nang naglalakad sa Atenas, ang mga apostol ang sabi mismo, nang lumo ang aming mga kalooban, nang makita naming marami kayong mga inilalakad na mga ribulto, nang marami kayong mga Diyos-Diyusan. Ang pinakikilala namin sa inyo ay ang Diyos na tunay. Ito ang nararapat nating gawin. Tayo ng mga kinahabagan, tayo na narito sa mga katotohanan. Kaya nga po sa pagpapatuloy ng ating mga pag-aaral na ito. Ano pa po, paano pa po? Bagalubos na patutunayan ng mga apostol, ang mga banal at malinis na layunin ng Diyos, na ang lahat ng tao ay mga ligtas, at sa mga pangwasak na mga masasamang uri ng taong ito, sa mga magnanakaw na ito, sa mga sisira, hindi lamang ng kanilang mga sariling mga pisikal na mga kayamanan, ng kanilang mga pisikal na buhay. Ano ang ninanasa o kaparaanan ng Diyos? Pakinggan ninyo pa rin ang pagpapayo, ang pangangaral ni Apostol Pablo. Dito pa na din po sa 2 at ang versikulo ay 1. Ang wika po ni Apostol Pablo, Timoteo, una-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaing pahabag. Ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, magpahabag kayo. Ano pa po? Manalangin. Lagi kayong manalangin. Mamagitan kayo. At mga pasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. You know, my dear friends,
and fellow brethren in this church, in this body of Christ, whenever we talk with the Gentiles, tinuturing ko po talagang mga hintil Kung hindi ba naman sasabing mga hintil santambak na mga rebulto pa rin tinatawagan, santambak pa rin ang kanilang mga, anong tawag dito, yung mga maliliit na, papilitos, kung ano-ano pa yung mga bilog-bilog na binibilang. Mga kalmen. Kung ano-ano po nilalagay pa sa, meron pang misa, nakita ko may kalmen sa damit. Nasa lumong ko po sa daan. I pity them. Sa atin, totoo yun, sayang ang kanilang, nasa kanilang kalooban ay mga paglilingkod sa Diyos. Dadapot tayo na naroon sa kaliwanagan. Tanda ninyo mga kapatid, ang wika ng Diyos, hindi nilalagay ang ilawan sa ilalim ng sa ilalim, anong tawag dito? Sa ilalim ng lamesa. Hindi ito itinatago. Magalit na sila sa atin kung sila ay magagalit. Dapat pakatanda ninyo ang sinasabi ng mga apostol. Sumunod muna tayo sa Diyos bago sa kanilang sasabihin sa atin. And that is the proof that we are the true followers of Christ. Yan ang pakatandaan po natin. Sapagkat tunay po napakadilim na ng kapanahunan. Tunay po wala nang humahanap talaga sa Diyos. Sa TV po madalas. Maging po sa radyo Yan po sa DCMA, meron po dyan mga brother na nagsasalita. Kung sino-sinong mga santo, kung sino-sinong mga gawain ang sinasabi. Kaysa papanik sa bundok, pagkatapos magdasal daw ng 30 ulit ng ganito, at si Father ganito, si Father hindi mo narinig ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Na napakaliwanag sa banal na kasulatan, siya ang tanging tagapamagitan natin sa Diyos. Wala ngang humahanap. Wala. Ang tanong pa rin po natin, bakit tayo ay naaralan ng Diyos sa mga huling araw na ito na maging mabubuting tao tayo sa ating sariling sambahayan? Bakit ang isang Mahalagang bahay. Bakit? Bakit sa ating mga magkakapatid ang nais ng Diyos tayo ay maging mabuti, at sa pagiging mabuti natin tayo ay naroon sa ilalim ng bubunga ng ating tahanan? Amen. Pakatandaan po ninyo ang salita ng Diyos nakasulat sa hiwaga. Kaya nga po, marami sa nagbabasa ng banal na kasulatan, muli inuulit namin. Kung wala kayong basbas, kung wala kayong Espiritu ng Diyos, hindi ninyo mapag-uunawa ang mga talatang nasusulat sa mga talatang ito na nais ng Diyos na ipaalam sa lahat ng mga tao. Ang tanong, bakit nais ng Diyos na sa mga huling araw na ito, na magkaroon na tayo ay maging mga mabubuting tao sa ating sariling sambahayan o sa ating sariling mga tahanan? Bakit? Hindi po ba kapag tayo ay nasa ating tahanan, tayo ay naroon sa tinatawag nating buong kapayapaan? We relax. Payapa tayo sa tahanan natin. Kung tayo ay mayroong karamdaman, nalalaman natin sa ating pagpapahinga, nalulunasan na kaagad, nagiging kampante tayo, na gumagaling tayo sa pamagitan na rin ng tulong at awa ng Diyos, at sa pamagitan na rin ng isang katotohanan, tayo ay mayroong isang dinadaingan, na tayo ay tuwirang naroon sa ilalim ng tahanang iyon, na nakukulog tayo ng tahanang iyon, napapaligiran tayo ng mabuting bagay sa loob ng tahanang iyon. Maging sa ating mga kalusugan, maging sa ating mga lupang katawan, ito ang ating nagiging tanggulan ng ating sariling tahanan, ang ating buong sambahayan. Kaya nga po nais ng Diyos na tayo'y patuloy na naroon at tayo'y hinahanap ng Diyos
na lagi tayong nagiging mabuti sa kanyang paningin. Ang tanong, bakit po kinakailangan na ang bawat pangulo ng sambahayan ay maging mabuti? Katulad po ng nasa sa English version na good man. Bakit po kinakailangan ang bawat pangulo o yung padre de pamilya ng bawat tahanan ay maging mabuti? Basa po dito po sa aklat ng mga awit ni Haring David. Yan inyong basahin ko po sa inyo sa wikang English pa rin. At ganito po ang nasa saad. The steps of a good man are ordered by the Lord. Sa Tagalog po, ang lakad ng isang mabuting tao ay itinatag ng Panginoon. And He delighted in His way. At siya'y nasisiyahan sa kanyang lakad. Though he fall, bagamat siya'y mabuhal, he shall not be utterly cast down. Hindi siya lubos na mapapahiga. For the Lord upholdeth him with his hand. Sapagkat ang Panginoon ay hinahawakan siya sa pamamagitan ng kaniyang kamay. Kamay ng Diyos. Ano po ang nasa saad? Ang sabi po muli sa wikang Tagalog, ang lakad niya ng tao ay ikinatag ng Panginoon. At siya ay nasisihan sa lakad ng taong yaon. At kung bagamat siya niya ay nabubuwal, though he might fall, hindi siya lubos na mapapahiga sapagkat siya ay inaalalayan o hinahawakan ang kanyang kamay ng Panginoon. Lagi po siyang hawak ng Diyos, yung mabuting taong yaon. Kung bagamat kanya siya ay nadadapa, kung bagamat siya ay natatalisod, kung bagamat siya ay napapaupo sa kanyang paglalakad, nariyan po ang hiwaga. Anong nangyayari? Patuloy pa rin po siyang nakapaglalakad. Bakit? Siya'y muling itinataas ng Panginoon sapagkat siya'y hinahawakan, sapagkat siya'y inaalalayan. Amen. Sa katotohanan po, ayon sa banal na kasulatan, ang ating tanong ngayon sapagkat tunay na ang salita po ng Diyos ay tunay na nasusulat sa hiwaga. Ano po ba ayon sa Biblia? Ang tunay na ibig na sabihin noong tahanan na lubos na pinag-uukulan ng ating paksang ito na ano ang sinasabi na atin po anyang pakaingatan. Pakinggan ninyo sa pangangaral din po ni Apostol Pablo sa mga taga-Ebreo sa Kapitulo 3 at ang versikulo 1 sa unang bahagi. Ganito po ang ating mababasa. Dadapat si Kristo gaya ng anak. Pakinggan po ninyo. Dadapat si Kristo gaya ng anak ay puno sa bahay niya. Aba, yung palang puno. Yung palang mabuting puno. Sino? Si Kristo. Kaya pala ang wika sa bandang itaas ng ating mabasa, the step of a good man are ordered by the Lord, and He delighted in His way. Though he might fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with His hand. Ang tao, ano man ang kanyang gawin, ano man ang kanyang lasain, siya ay nakaiisip ng masama, siya ay nakapagsasalita ng masama, siya ay nakagagawa ng masama. Dadapat kung ikaw ay nasa kanyang tahanan, maliwanag ang banal na kasulatan, muli kang itatayo ng Diyos, muli kanyang ibabangon, at hahayaan kanyang makarating sa iyong mga paroroonan. Yan po ang hiwaga nitong talata na ating pinag-aaralan. Amen. Yun po palang puno, yun po palang mabuti, ay nag-iisa't higit sa lahat. Napakaliwanag po ng Biblia. Hindi po kaisipan na rin yung kabaglingkod. Hindi po kaisipan ni kapatid na Cirilo Gonzales Jr. Ito po ay mismo salita ng Diyos
ng kanyang tuwiran sabihin sa pamagitan ng bibig ni Apostol Pablo, dapat si Kristo, kaya ng anak, ay puno sa bahay niya. Na ang bahay niya, eto po, na ang bahay niya ay tayo. Amen. Ngayon, Siya lang ang matuwid. sa aming mga magkakapatid, alam namin, ito po ay batid na batid at lubusang sinasampalatayanan na nang sabihin ng aming sampalatayanan tayo, ito po ang tuwirang mayroong higit at higit na kahulugan. Ano po, sa pagpapatuloy pa ang ating mababasa, ang wika pa rin po ng banal na kasulatan, dapat si Kristo gaya ng anak ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Kung ating iingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Ano po ang ibig sabihin? Kung ang ating Panginoong Jesucristo ang mabuting puno, kung siya ang tinatawag na tuwirang nakakaalam sa isang tahanan at ang kanya palang bahay ay tayo, ano po ang tuwirang ibig sabihin noon? Yaon po pala'y tayo ang kanyang katawan. Bakit po tayo ang nagiging kanyang katawan? Sapagkat tayo po ang mga taong naging bahagi ng kanyang katawan na dilibat iglesia. E anong tawag? Tayo po ang bahay ng Diyos at si Kristo po ang tinutukoy na mabuting puno ng tahanan. Bakit? Bakit mabuti? Sapagkat ang Kristo pong ito, ang tuwirang hindi nagkasala, walang kapintasan, kung kaya't siya ang mabuting puno ng tahanan na dilibat ng iglesia, sapagkat ang iglesia ang kumakatawan sa kanyang mga miyembro, sa mga taong naroroong sama-sama na tuwirang naglilingkod at kumikilalang siya ang Pangulo, siya ang mabuting leader, siya ang tuwirang kinikilala. Walang kapintasan, kung kaya't siya ang mabuting puno ng tahanan na dilibat ng iglesia, sapagkat ang iglesia ang kumakatawan sa kanyang mga miyembro, sa mga taong naroroong sama-sama na tuwirang naglilingkod at kumikilalang siya ang Pangulo, siya ang mabuting leader, siya ang tuwirang kinikilalang makapangyarihan sa lahat. Ngayon, kaya nga po ba, kanino iniatang ang ng Diyos ang sinasabi sa unang Timoteo? Dito po sa 2:1. Kanino po iniatang ito? Una-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manahin, manalangin at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Sapagkat dito po sa 2:5, pakinggan ninyo sa pagpapatuloy. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos. Nakita na ninyo? Meron na niyang isang Diyos at meron isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. O baka naman sabihin ng isang religion, kita mo na niya, hindi taong-tao. Binabanggit ninyo, taong-tao. Nagkatawan tao nga eh. Ano ba sabi ng ating dakilang Diyos? Kung kayo sadyang sumasampalatayan, meron ng isang Diyos. Anong sabi niya? Ang sabi ng ating dakilang Diyos, meron bang tunay na mahirap sa akin? Kung gusto niyang magkatawang tao, kung gusto niyang siya na rin ang mamagitan mismo, sino kang tututol? Totoo! Kung nung kapanahonan ng ating Panginoong Jesucristo,
Siya ay nagsabi, oy, ako na mismo ang Diyos, oy, ako ang sampalatayanan niyo, oy, ako ang dalanginan niyo. Hindi na makapangangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Yun nga lamang nangangaral ng kaunti Yun nga lang meron pa siyang mga katukatulog Pinako na siya sa krus. Siya pang magsasalita ng ako ang mismong Diyos. Hindi na siya nakapangaral. Baka tinugis na siya kagad o baka pinana na siya. Itong mga taong sa katotohanan sa pananampalataya, mga hintil, kumbaga ba, sila ay mga minamahal ng mga taga-Israelita. Kaya nga po, sa pagpapatuloy, ano po ang naging kadahilanan kung kanino iniatang ng Diyos ang sinabi sa unang Timoteo na patungkol sa lahat ng mga tao na mayroong isang tagapamagitan at yaon nga po ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon sa pagpapatuloy. Din po ba naman ano po baga ang taong si Kristo Jesus na tagapamagitan? Efeso 2:13. Basa po, Biblia por Biblia pa rin. Dadapwat ngayon kay Kristo Jesus kayo na noong panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Kristo. Ayun pala. Kaya pala iniatang sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya pala siyang ginawang tagapamagitan. Ano po? Upang sa pamamagitan nga po ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay muling manumbalik. Mailapit tayo sa dugo niya. Sa dugo po ng ating Panginoong Jesucristo. Ano pa? 2:13, 2:14. Sapagkat siya ang ating kapayapaan. Ito po, totoo po ito. Sa amin pong mga kaibigan, alisin ninyo ang inyong mga pananalig sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Alisin ninyo ang ibang pananampalataya ninyo sa kung ano-anong mga inyong mga tinatawagang hindi naman mga tunay na Diyos. Kung kayo po ay sa tunay na Diyos, sa tunay na Kristo, sa tunay na makapangyarihan sa lahat, kung kayo po ay daday sa pamagitan ng kanyang mga espiritu at ng kanyang mga katotohanan, kung lubusan po kayong mananampalataya sa kanya, ang wika po ng banal na kasulatan at ito po ay tunay at amin pong masasabi sa inyo, aming nararanasan lahat ng mga magkakapatid. Ang wika po sa 2:14, sapagkat siya ang ating kapayapaan. Ano ba ang suliranin ninyo sa buhay? Maliwanag po, utos din ng Diyos. Meron ka bang kailangan sa akin? Pumunta ka sa iyong silid. O kaya ipikit mo ang iyong mga mata. Hindi ka pa nagsasalita. Alam ko na kung ano ang kailangan mo sa akin. At sa pamamagitan noon, maliwanag po, makakaranas kayo ng kapayapaan sa inyong buhay. Na kaniyang pinapag-isa ang dalawa at iginaba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. Inalis na po yung kagalitan ng Diyos sa mga kasalanang nagawa natin. Kung tayo ay lubusan manunumbalik, lubusang magkakatiwala, lubusang yayakap, at sasampalatayanin siya at kikilalanin Diyos na makapangyarihan sa lahat at wala nang iba. Ayaw pa ba ninyo yan? Ibinibigay sa inyo ang kapayapaan. Nililinis na tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Dahil pa rin po rito, sa 2:15, patuloy na pagpapaliwanag ni Apostol Pablo na nalis ang pagkakalit sa pamagitan ng kanyang laman. Pamagitan ng hirap sa pagkakapako sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Nang siya ay nagpapakahirap sa pamagitan noon, ay inalis na ang alin? Ang kagalitan, inalis na yung ating mga kasalanan. Sa pamagitan ng kanyang laman. Kahit kautusan na may mga batas at mga palatuntunan, inalis na yung mga kautusan ni Moses. Inalis na yung mga kung ano-ano pang mga ritual. Inalis na yung mga kung ano-ano pang mga iniutos noong araw na nasusulat doon sa mga matatandang tipan. Bago na po, sapagkat ang Kristo na po ang nararapat na sundin, ang nararapat na tularan, upang sa dalawa
ay lalangin sa kanyang sarili. O tignan ninyo, upang sa dalawa, sa pamagitan ng Kristo at ng tao, pinagkasundo, upang sa dalawa, tao at Kristo, ay lalangin sa kanyang sarili rin. Ang galing. Ang upang sa dalawa, ay lalangin sa kanyang sarili. Ang isang taong bago, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Amen. Alam po ninyo, kung kayo'y sa Kristong Kristo po lamang tatawag at dadalangin. May kapayapaan. Kapayapaan, kapayapaan, kapayapaan. Dahil dapat katulad din ng nasusulat. Dahil ganito pa rin, ang pakinig ng tao, katigasan ng ulo ng tao, ang kasama ng tao, patuloy pa rin nananaig. Maliwanag din ng banal na kasulatan, walang kapayapaan. Sa kanila, walang kapayapaan. Ngayon po, ang mga tao, puro material na bagay. Alam po ninyo, marami kaming kamag-anak. Marami rin po kami, meron pa rin po kaming kapatid sa laman eh. Nakalulungkot, nakaluluha. Parang hindi lumaki sa isang katotohanan ng iniwanan ng aming Ama sa pamamagitan ng kanyang pangangaral na rin ng lagito. Alam po ninyo, nasa material na bagay pa rin ang kanyang uri ng pamumuhay. Dayok-dok pa rin, sakin pa rin sa salapi, sa kayamanan, sa mga bagay ng sanlibutan. Oo, wala ka. Hindi ka pinapag-isa kay Kristo. Kaya ka walang kapayapaan. Naririto ka pa rin. Saan? Sa tinatawag na kadiliman ng sanlibutan. Amen. Kaya nga po, sa wakas, ano pa po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago at sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan at sa 16 at upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus na sa kanya'y pinatay ang pagkakaalit. Amen. Ito pong salitang silang dalawa sa isang katawan sa Diyos. Ano nga po ba yung katawan? Yung pong katawan, natural may ulo. At sino po yung ulo? Ang may ulo po doon sa katawan. Ang Pangulo ay ang ating Panginoong Jesucristo. At yung pong sinasabing katawan, Unang Tesalonica, muli, madalas yung marinig ito. At ito yung aming idinidiktik sa lahat ng mga kaisipan ng mga tao. Tandaan po ninyo, basahin ninyo kung sino itong mga taong ito sa Unang Tesalonica 2:14, sapagkat kayo niya ay nagsisitulad. Kanino? Sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na mga taga-Podeya, mga iglesia po ng Diyos, katawan ni Kristo. Yung po mismo, doon nagkakasama-sama itong mga taong ito. Bakit? Sapagkat sa 1:14 rin po maliwanag sa pagsasaliksik sa kalooban ng Diyos. Ano po? Basa pa rin ang 1:14. Anong kahalagahan? Doon po naroroon ang katubusan at ang kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Amen. Marami pa pong mga talata sa banal na kasulatan. Dadapatunay po mga kapatid, aming mga kaibigan, sa inyong mga nangakikinig, at muli sa aming mga minamahal, na kumbagamat kayo ay malayo, kumbagamat hindi ang wika nga ni Apostol Pablo, kumbagamat hindi namin kayo nakakadaupang palad, batid namin ang Espiritu ng Diyos, ang siyang laging gumagabay, ang siyang laging umapatnubay, ang siyang patuloy na nagpapala sa pagkatulad sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Meron tayong isang mabuting puno at ang punong yaon ay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Na siya ng Diyos na siyang nagkarob sa atin ng kapayapaan sa pamamagitan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Inilagay tayo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na ito nawa ang ninanais ng inyong mga lingkod sa Diyos na magkasama-sama tayo
upang tayong lahat, sama-samang kung kanyang loloobin, sumalubong sa kanyang nalalapit na pagparitong muli, upang tayong lahat ay pumuli, lumuwalhati, at patuloy na maglingkod sa kanyang paanan. Maraming salamat po at sa huling bahagi, ang atin pong maitatanong, alin po ba naman o sino po ang magnanakaw na aabangan naman natin at siya po naman nating paghahandaan? Sino po ito? Ito po ang ipaglilingkod ni kapatid na si Rio Jr. Gonzales. Salamat sa ating Panginoong Jesus na patuloy na nagkakaloob ng lakas, kagalingan, liwanag ng pag-iisip, tibay ng pananampalataya kay kapatid na Prospero na bagaman tumatanda sa laman, lalo namang bumabata sa espiritu. Napakaganda po ng ating paksa. Dadapwat talastasin ninyo. Mateo 24:43. Na kung nalalaman ng mabuting puno ng sangbahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, siya ay magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. Napakinggan po natin maging sa materyang pamamaraan. Napakahalaga po ng tinatawag na silungan o bahay na ating tinitirhan. Kahit na ito hindi atin inuupahan lamang o kahit na tayo'y pulubi, ang ating tinitirhan ay barong-barong. Ang mahalaga, meron pong tirahan. Napakaganda po nang ipinaliwanag sa atin at napakinggan nating binasa ni kapatid na Prospero na kung ang isang ama ay mabuti. Makinig po tayo mga kapatid. Hindi po kasi lahat ng ama ay mabuti. Aminin po natin yan, hindi porki tatay ka, napakabuti mo ng tao. Marami tayong nalalaman yan, tatay, ang dami pa ng pamilya. Sino ngayon sa mga babae ng tatay mo ang higit na mapag-iingatan at mapag-uukulan ng pansin? Kaya ang ating paksa doon sa mga mabubuting ama. At kung ang ama naman hindi mabuti, ito'y magbibigay ng kaliwanagan upang buksan na niya ang mata ng kanyang puso at ituon ang kanyang proteksyon sa kanyang tunay na pamilya. Kaya po tayo may relihiyon, mga kapatid. Ang mga relihiyon ngayon konsentidor pa Marami tayong nakikitang mga iglesia, ang asawa, yung mismong pastor, 2 asawa. Paano tayo matuturuan? Hindi lamang sila gumagawa, sila pa ay sumasang-ayon sa ginagawa ng kanilang mga miyembro. Tinuturuan pa. Ngunit ang paksa, ang mabuting puno ng tahanan, kung nalalaman niya na darating ang magnanakaw, hindi siya matutulog, magpupuya. Hihintayin niya upang protektahan ang kanyang pamilya para hindi siya nakawan at para hindi gibain ang kanyang tahanan. Sa Pilipinas po, araw-araw halos ipapuputol ko ang daliri ko. TFC channel everyday. Kapag hindi tayo nakarinig ng akyat bahay, martilyo gang, snatching, napakasama po Kaya kung nalalaman ko, mga kapatid, na
sa gabing ito'y darating ang magnanakaw, ay hindi na ako matutulog. Ako'y magiging mabuting ama ng tahanan. Ipagtatanggol ko ang aking pamilya at ang aking tahanan. At kung bakit napakahalaga sa isang tao o sa bawat mag-aanak ang isang tahanan, aklat ng mga awit 31:2. Bahay ay sanggalangan upang iligtas ako. Ang bahay po ang proteksyon natin, mga kapatid. Kung tayo matutulad sa maraming mga tao, makikita mo, wala nga silang bahay, natutulog sa mga bangketa, nahahamugan sa gabi, walang silungan, kaya marami sa kanila nagkakasakit at marami ay namamatay. Ang bahay, ang wika ni Propeta David, sanggalangan, tagapagligtas sa akin, yun mismong bahay. At tinuruan tayo ng ating Panginoong Jesucristo na kung sino po lamang yung tinatawag na mabuting puno ng tahanan, wala nga pong mabuting puno ng tahanan Ang lahat nga po ng tao, kung ang pag-uusapan yung proteksyon ng ating kaluluwa, yung spiritual side ng ating pag-aaral, wala pong pwedeng umupo sa posisyon na puno ng iglesia o puno ng bahay kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Una, sinabi ng Panginoong Hesukristo, ako ang mabuting pastor. Ang Panginoong Hesukristo lang ang mabuting puno ng sangbahayan. Kaya naman sa Kolosos, napakinggan natin, si Kristo ang ulo ng katawan. At kung alin yung katawan na tinutukoy, Hebreo 3:6, si Kristo, katulad ng anak, puno, ulo ng bahay niya. Bahay, makinig kayo. Ang bahay niya ay ano? Ang bahay niya ay tayo. Bakit tayo ang tinutukoy na bahay? Hindi yung malalaking katedral. Hindi yung malalaking simbahan, nakamukha ng mga simbahan ng mga protestante, Magarbo, Marilag, napupuno ng mga ilaw dagitag kung gabi, at maraming borloloy sa loob, ginto, pila. Ang Diyos ay hindi tumitira sa mga bahay na ginawa ng kamay ng tao. Ang Panginoon, na kinikilala natin na Diyos na nagkatawan tao, siya po ang mabuting pastor. Siya po ang protektor. Siya ang nag-iingat ng kanyang katawan na siyang iglesia. Binayaran niya ng kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo. Mga kapatid, at napakaliwanag ng sinasabi ng Biblia, magmula nung itayo ang iglesia ng Diyos, anyo 32, humigit kumulang, hanggang nang sabihin niya sa mga alagad, nang pumapanik na siya sa langit, mga kapatid, ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo, ang sumasampalataya at mabinyagan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Binyagan ninyo sa pangalan ng Ama, Diyos, Anak, Kristo Jesus at Espiritu Santo. Sa makatidbaga sa iglesia ng Ama, Anak at Espiritu Santo, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Dito, bibinyagan. Saan? Sa kanyang bahay na kanyang katawan. Mga kapatid, ang wika ng Panginoon magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ayaw sumampalataya. Huwag kayong magagalit sa amin, no? Huwag kayong magagalit sa amin. Ang ayaw sumampalataya. Saan? Sa Panginoong Jesucristo at magpabinyag sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, itatapon sa impyerno. Titindigan po namin yan. Iisa ang iglesia na kailangan doon maglilingkod ang tao sa Diyos. Bakit? Yaon ang kanyang katawan. At bakit kailangan kilalanin natin ang Kristo? Siya ang mabuting pastor. Walang matuwid, wala kahit isa. Romanos 3:10 hanggang 18, walang tao pwedeng umupo sa posisyon ni Kristo na obispo ng kanyang katawan. Kaya dito sa iglesia ng Diyos, wala kaming obispong tao. Mga kapatid, maniwala kayo sa hindi, kung ayaw ninyong tanggapin,
Bahala kayo sa kaluluwa ninyo. Kaluluwa ninyo yan. Hindi amin yan. Kami tagapagbalita lang. At napakaganda po. Kapag ang iyong obispo, kapag ang pinuno ng bahay na sinisilungan natin, espiritual na pananalita, kapag ang iglesia na kinaroroonan natin, pinamumunuan ng obispo na walang kamatayan, mga kapatid, kamukha ng sinabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang San Juan, sa kanyang 28:19 hanggang 20, narito, ako ay sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Kaya nga po hindi po namatay ang Panginoong Jesucristo. Kailanman hindi siya nawala sa kanyang bahay hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ang Panginoon, siya po ang laging pumapatnubay, mga kapatid, sa atin sa loob ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Dito namin kayo inaanyayahan, dito sa bahay ng Panginoon, mga kapatid, sa loob ng iglesia, dito tayo magsama-sama, dito tayo magpatuloy ng paglilingkod hanggang sa kanyang ikalawang pagparito. Ngayon, ang mga huling katanungan po natin ay ito. Mga kapatid at mga magulang, alin ba o sino ba yung tinutukoy na magnanakaw na darating? Sino yung ipinakikilala? Alam natin, yung tunay na magnanakaw, ang pinupuntirya noon, yung kabuhayan natin, yung ginto, yung pilak, yung mga martilyo gang, ganyan din. Mga kapatid at mga magulang, meron pa tayo nabalitaan, sa ilalim humuhukay yung mga magnanakaw. Yung pala, hinuhukay yung kalye para doon makapasok sila, mga kapatid, sa tapat ng jewelry. Di ba sa Pasay na pinakita yan? Muntik lang nagtagumpay yun eh. Na nakaramdam lang yung mga empleyado sa loob ng isang jewelry na yumayanig ang kanilang opisina. Nagtataka naman ako sa gobyerno, nang masakot at mahuli, pinawalan. Wala daw ebidensya, hindi pa raw nakapasok sa loob. Sipin niyo yan? Mga nakapagtataka sa atin ng mga batas. Mga kapatid, at nababanggit ko lamang sa inyo, sino nga baga? Itong magnanakaw na ang wika ng Panginoong Jesucristo, kung nalalaman ng isang mabuting ama ng tahanan, darating ang magnanakaw, magbabantayan, gugwardyahan niya para proteksyonan ang kanyang bahay o ang kanyang iglesia. Ayan, makinig tayo ha. Iglesia na. Nasa spiritual na pagtuturo na tayo. Paano niya maipakikilala sa atin kung sino ang dapat nating ingatan na baka nakawan tayo? Buksan natin ang Juan 17. San Juan 17. Muli nang sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng tupa. 18. Ang lahat ng nangauna sa akin na nagsipalito, mga magnanakaw, mga tulisan. Ayan na, mga kapatid. Kung nalalaman ng mabuting obispo, kung nalalaman ng mabuting ama ng tahanan, kung nalalaman ng mabuting pastor, darating ang mga magnanakaw. Hindi siya matutulog, magpupuyat. Gugwardyahan niya ang kanyang mga anak, ang kanyang mga tupa, ang kanyang katawan, para hindi manakawan. Sino ito? Ang mga nangaunang mangangaral sa akin. Pawang mga magnanakaw at mga tulisan. Kunan na lamang nating halimbawa ang ating sariling kasaysayan eh. Saan ba tayo nanggaling? Kami po pinanganak, Iglesia Apostolika Katolika Romana. Kami po mga iglesia ni Manalo. Kami po mga iglesia ni Ganon at ni Ganito. Wala pa talaga nakakaalam sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus eh. Inilihim sa hiwaga eh. Yung mga naunang iglesia, mga magnanakaw, mga tulisan. Hindi po ako nagsabi niyan ha. Ang Panginoong Jesucristo, na makatwid, napakahirap pala.
Kailangan palang gwardyahan natin ang ating tahanan, ang ating mga kaluluwa, ang iglesia ng Diyos, ang mga miyembro, mga kapatid at mga magulang, baka nakawan ng mga unang mga mangangaral na nauna sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi ba totoo yan? Sino ngayon ang magsasabing ako'y nagsisinungaling o naninira? Ang Panginoong Jesucristo yung nagsabi. Ang mga nauna sa akin, ay hindi mga kapatid na Cirilo, si Jesus ang una sa lahat. Anyo 32, nagtayo ng kanyang iglesia. Opo, hindi nga po ninyo kinilala eh. Ang kinilala ninyo yung salit-saling sabi. Ang kinilala ninyo yung mga milagro ng mga demonyo. Ang kinilala ninyo yung sugong anghel ng wika ni Apostol Pablo, hindi katakataka. Mga kapatid at mga magulang. Ang mga mangangaral nagpapakunwari din naman mga anghel ng kaliwanagan. Si Satanas, nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Huwag kayong magagalit sa akin, binabasa ko lang. Basahin pa natin, yes, ng San Juan. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Bakit ba pumupunta magnanakaw? Para magnakaw. At pagka lumaban ka, papatayin ka, pupuksain ka. O hindi ba yung mga akyat bahay? Pag nagising yung mga natutulog na inakyat nila, anong gagawin nila? May dalang martilyo, pupukpukin sa ulo yung tao. Patay, kawawa naman. Kaya ganyan din. At itong magnanakaw na ito, mas delikado. Sapagkat kung ako, halimbawa, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ako'y mamatay. Sa anumang kaparaanan, kahit patayin ako ng masamang tao, na galit sa akin, kung ako'y naglilingkod, kung ang aking pananampalataya at kung ang aking pag-asa'y ginagawa ko, mga magulang sa paglilingkod sa Kanya, sa loob ng Kanyang bahay, sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, patay man ako, buhay ako sa paningin ng aking Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, kung namatay ako sa loob ng bahay ng Diyos, Ezra 7:23, ang lahat ng ipinag-uutos gagawin sa bahay ng Diyos. Kung pinatay ako, halimbawa, literal, may pumasok na magnanakaw, pinatay ako. Pero ako'y tapat na naglilingkod sa Diyos, bagaman ako'y patay, ako'y buhay sa aking Panginoon at unang mabubuhay na maguli sa ikalawang pagpalito, kasama sa unang bubuhay na maguli. Pero, mga kapatid, kaawa-awa ang maraming mga tao na naglilingkod sa ibang iglesia, wala sa bahay ng Diyos, wala sa pamamahala ng mabuting pastor, ng mabuting puno ng sangbahayan, pinatay pa sila ng magnanakaw, nang ibig lamang sabihin, pinatay ang kanilang kaluluwa ng mga bulaang Kristo, bulaang reliyon. Nagpapakunwaring mga anghel ng kaliwanagan, patay hanggang ikalawang pagparito, patay, itatapon sa impyerno. Kaya dito namin kayo inaanyayahan, mga kapatid. Hindi namin kailangan ng pera ninyo, sa inyo na yan. Hindi namin kailangan ng abuloy ninyo, hindi namin kailangan ng tulong ninyo. Ang pinakamagandang tulong na maibibigay ninyo sa Panginoong Hesus, ibigay ninyo ang katotohanan ito sa loob ng inyong sangbahayan. Una, sa inyong kaluluwa. Ikalawa, sa inyong mga asawa. Sa inyong mga anak, mga manugang, mga apo. Sa gayon, ipakikilala ninyo, kayo ay mabuting puno ng inyong tahanan. Napakagaganda ng mga aral na ito. Libre! Napakaraming mga tao nagpapaka. Nako, ayoko na lang magsalita eh. Maraming mga tao, bagaman napapakinggan ito, nandun pa rin sila. Kapatid na si Rino, maganda samahan dito eh. Binigyan ako ng trabaho dito. Dito binibigyan kami ng merienda tuwing pagsamba. Dito, air condition. Kayo ba, Mr. Gonzales, may ganyan ba kayo? Wala kami niya. Wala kami ibibigay ng material sa inyo. Pero ibibigay namin sa inyo. Ituturo namin sa inyo. Unang Korinto 12:31, ang daan, kagaling-galingan, ang bago at buhay na daan. Saan? Sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Napakaganda. Inalalahanan na nga tayo ng Panginoong Jesus eh. Magsipag-ingat kayo
unang-unang palatandaan bago magkagunaw, bago dumating ang ikalawang pagpalito, magsisipa rito sa inyo ang maraming magnanakaw. Ang ibig sabihin, darating sa iyo ang marami magsasabi, ako ang Kristo, kami ang Kristo, narito ang Kristo, nariyan ang Kristo, darating na ang Kristo, 2001, huwag kayong magsipaniwala. Mga magnanakaw yan. Ang wika ni Apostol Pedro, sa kanilang mga talumpati at mga kapaimbabawan, ipangangalakal kayo, nanakawan kayo. Abuloy dito, abuloy dyan. Kahit natapos na yan, ayaw na ng Diyos yan, sawa na ang Diyos dyan. Kamukha yung mga tinatawag nilang anibersaryo, pagandahan ng awitan, may tropeo pa, akala mo contest sa tawag ng tanghalan. Ang nagwagi ka, ang tinatawag na lokal ng lulumboy. Ang ginagawa ninyo sa iglesia ng Diyos, para kayo mismo mga magulang, nagtatagisan kayo. Mangaral kayo ba? Bakit hindi kayo mangaral? Magbasa kayo ng Biblia, humingi kayo ng karunungan sa Ama. At ituro ninyo ang matuwid na paraan ng paglilingkod. Hindi puro kapaimbabawan kayo. Puro kayo kapaimbabawan. May mga iglesia daw ng Diyos kay Kristo Jesus. Meron pang tinatawag na angkor. Ano ba yung angkor, no? Angla. Ano ba yan? Ayan ikaw ang sagisag ng pananampalataya. Katulad ikaw ng angkor sa barko. Pagka umihip ang malakas na hangin, humahampas ang malalaking alon, hindi lulubog ang barko, ang iglesia, hindi bakit? Nakaangkla. Pagkatapos, inikutan pa nila ng tinatawag na yung lubid pa ikot. Ano ba yung lubid na yan? Tibay ng pananampalataya. Tinamaan ang sinalibot na saksi ako yan Diyan din kami nang galing. Ilang ulit nang natibag yung iglesia ninyo. Diyan pa dumating sa iglesia na yan, yung pumatay ng bata, si Nardinas. Ngayon, tinatawag pa din yung iglesia ng kakanal-banalang Diyos. Hindi ba kayo nahihiya sa Diyos? May mag-isip-isip kayo. Napakaliwanag na sinabi ng Panginoon, kung ano puno, siyang bunga. Ay, yung pinuno ninyo magnanakaw, sinungaling, drug addict, drug pusher, babaero. Pinatay pa yung kanyang sariling anak, ginawang sardinas, tapos nandyan pa kayo. Nagyayo pa. Ay, hindi kapatid na Cirilo, ito ika ang original. Ito ika ang pinamunuan ni Chopilor, 1922. At kung pag-uusapan niyo rehistrasyon, 1922, ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, year 32 nang itayo sa siyudad ng Jerusalem na Judea, ito aming tinutularan na lamang. Hindi na kami pwedeng magtayo. Hindi pwedeng magtayo nang nakatayo na. Siyang puno. Natatang puno. Panginoong Jesucristo ang puno. Kaya binibigay nyo kapurihan sa tao. Mga kapatid at mga magulang, napakaganda po ng ating pag-aaral na ito po ang ninanasa ng Diyos. At kung sinasabi ni Apostol Pablo, manaing mamagitan, hindi po kami, hindi si Cirilo, hindi si Prospero, hindi po ako o sino man sa iglesia ang mamamagitan. Sino ang mamamagitan? Ang taong si Kristo Jesus. Alin yung taong si Kristo Jesus? Ang taong bago. Sa ganito, ginagawa ang kapayapaan, yung taong bago, yung katawan ni Kristo, ang ating Panginoon. Mga kapatid, siyang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa huling araw, ito po ang mamamagitan. Hindi po tayo mamamagitan o tatawag sa kanino man tao. Ang marami sa inyo tumatawag kay Virgin Maria. Paano niyo paano mamamagitan yung matagal ng patay? Bulok na yan. O yung mga papa sa Roma, hindi pa kayo nagkasya kay Virgin Maria, kay Lorenzo Ruiz, kay sino isa? Kay Kalusad, gumawa pa kayo ng dalawang Diyos. Sino? Si Pope Paul II at saka si Pope John the 23rd. Ginaganangin na yan. San tambakan Diyos-Diyosan ito, mga kapatid. Natatawa na lang ako Bakit? San tamba kayong matatalino? Ang dami sa inyo, mga hari, mga reyna, senador, kongresista. San tamba kayo? Hindi makaintindi ng simpleng salita. Ang Panginoon lang, ang Diyos na dapat tawagan. Paglingkuran. Filipos 2:10.
Sa pangalan ni Jesus, iluluhod ang lahat ng tuhod, ng nasa langit, sa lupa, ng nasa ilalim ng lupa. Mga kapatid, ito nawa ipagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos. Manatili tayo. At sumama kayo sa amin. Hindi namin kayo dadalhin sa impyerno. At dito, hindi namin ibig na kayo ay matakot sa amin. Yung ibang iglesia kasi, yung ibang religion kasi, tinatakot sila ng mga obispo nila. Pag hindi ka nakinig sa akin, pag ayaw mong sundin ang utos ko, pag ikaw ay malayo sa akin, ang wika ng mga obispo, pag wala kayo sa aking pamamahala, sa impyerno kayo. Wala po kaming ganyan dito. Huwag na ninyong igalang si Prospero. Huwag ninyo akong igalang. Pakinggan na lang ninyo yung napapakinggan ninyo. Huwag kayong matatakot sa amin. Kayo rin. Kayo rin ang hari. Kayo rin ang reyna ng inyong kaluluwa. Kayo ang bida. Hindi kami. Mga kapatid, sa paanong paraan? Unang Korinto, 15:1-2. Ligtas kayo kung matama ninyong sinusundan ang ebanghelyo na sa inyo ay aming ipinangangaral. Amen. Ito po ang ating napakinggan. Lahat tayo magkakapatid lang. Hindi kami obispo. Mga kapatid at mga magulang. Lahat tayo magkakapatid lamang dito sa loob ng bahay ng Panginoon Jesus. Magsama-sama tayo sa patuloy nating pagpupurit, pagluwalhati, paglilingkod na walang kapaimbabawan. Ipagtatanggol tayo ng mabuting puno ng sangbahayan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ito nawa ay magpala. Ibasbas sa atin at bago tayo lubos na magtapos, aawit tayo na isang maiklit, may spiritong awitin. Awitin po natin, mga kapatid, ang numero 122 sa kanya pong unang estrofa at koro. Ako po ang mangunguna sa panalangin na may pagpapasalamat. At pinakikiusapan ko si kapatid na BJ magpatuloy sa paghahandog ng ating abuluyan. Tatayo tayo. Dakilang Panginoon po naming Diyos. Pagkatapos po na wisikan mo po kaming muli, painumin at pakainin ng iyong mga banal at mga ginintuang aral. Minsan pa po, Ama, ipagpatawad mo na ikaw po ay aming gambalain. Itinitiklop namin ang aming mga tuhod sa iyong banal na pangalan. Hindi po namin nalilimutan. Ipaabot na muli sa iyo ang aming mga taos sa puso at walang katapusan na mga pagpapasalamat. Amen. Amang banal, maraming salamat sa aral mo na iyong ipinaliwanag sa amin. Isang bagay lamang ang aming idinadalangin. Hindi kami ang tumatawag, Panginoon, kung hindi ikaw. Wala kaming anumang taglay na kapangyarihan. Ginagamit mo lamang ang aming mga tinig. Sa umagang ito, Ama, ipinakikiusap namin sa iyo. Alang-alang po sa mga kaluluwa ng maraming kinauukulan na nakakapakinig ng iyong mga banal na aral.
Tulungan mo po silang lahat, Panginoon. Buksan mo nawa ang mata ng kanilang mga puso. Matanggap nawa nila ang iyong kagilagilalas at banal na katotohanan. At kami po'y dumadalangin na sa mga huling araw na ito'y ikaw ang aani at tatanggap sa mga taong nagnanasang makalapit sa iyo. Laksan mo lamang ang kanilang mga kalooban. Higit na nga sa lahat, bigyan mo ng mga pananampalataya. Patubuin mo po sa kanilang mga kaluluwa at maibahagi nila sa kanilang mga sariling sangbahayan. At kami po na yung mga hamak na mga lingkod ay umaas at dumadalangin. Nasa araw po ng linggong ito, Ama, bago po kami maghiwa-hiwalay, kami po ay iyong aalalayan ng iyong diwang banal. Ang marami sa amin ipapauwi sa kanilang mga tahanan. Ilayo mo po sila, nakikiusap kami, Amang Manal, sa mga disgrasya sa daan, sa kamay ng hostisya, at sa lahat po ng nangakaumang na mga kapanganiban. Umaasa din po kami, Ama, na sa mga darating pang mga araw, ikaw po ang muling papatnubay sa amin. Huwag ka sanang magsasawa sa pagtulong sa iyong mga lingkod. Lalo na nga po sa amin, Panginoon, patuloy nang tumatandat ng hihina. At ang marami sa aming mga anak, mga manugang, mga apo, mga mahal sa buhay, maging marami sa aming mga kaibigan nagdarahop sa patuloy na pagsagana ng katampalasanan at ng kahirapan sa araw-araw. Nawa, Panginoon, pagbuksan mo po silang lagi ng magagandang pintuan ng mga kapalaran. Amen. Ama, ikaw po ang nagturo sa amin. Anumang bagay ang aming hihilingin sa iyong banal na pangalan, sa aming mga pananalangin sa iyo, ito po ang iyong diringgin. Ito po ang iyong ibabasbas at ibebendisyon sa amin. Pangalan mo pong Kristo Jesus magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagbibigay buhay at lakas sa nagawain siyang tumawa at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana ay maging dapat tanggapin mo, Diyos ko. Dakilang Panginoon po namin Diyos. Panginoon namin Diyos. Ama namin ikaw ang banal, makapagbit lahat. Ikaw po ang aming tanging Diyos at magabayas po sa amin. Panginoon, muli sa umaga ito'y nanigluhod kami sa ipong banal harapan at kami po'y nangakinig, Panginoon, na ipumali dito ang mga aral. Siya nga po. Kaya po, Panginoon, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa mga aral na ito at sa lahat ng makabutihan sa bawat sa amin. Amen. Nagapin niyo po, Panginoon, sa ipong harapan ang mga mumuti sa dating amin na pagyanan. Na sana po, Panginoon, ito po ay magamit po na ipumbalang kapangasuaan at lalong-lalo, Panginoon, makasagot sa mga tao na ngailangan. At higit po, Panginoon, sana po mga sortitibay sa kasangkapan sa pagbubuo ng mga aral sa bawat sa dito. Amen. Amen. Kaya po sa Panginoon sa inyo, sana huwag na huwag sa kami kasawaan at sa mga susunod na mga buhay, hindi po kami makaisa naglilingkod at umaaga po ng mga may kasiglahan. Amen. Panginoon po namin Diyos, amin pong bibig kayo, Panginoon, ang mga lalaki sa nagbulig, Panginoon, sa mga aral na ito upang Siya nga po. mga dalang maaral. Nawa, Panginoon, bibigyan po sila ng mga kalakas at ang mga katalinuhan at mundala po po sa pong malaki kaasan. Amen. Panginoon po namin Diyos, maraming salamat sa aming mga kahilan naman. Dala po kami maasa ng mga ito'y dadalhin po sa amin. Kaya po at mga bagay, magalang po namin hiling sa kinupalan. Diyos na amin sila tagapaglutan. Amen. Ang Ama ay walhatin, anak
mga alip, lagi ipagnubay. Amen. Amen. At ngayon, sa pagkasangkapan ng Diyos sa kanyang hamak at walang kakabukabuluhang alipin, ay tanggapin po nating mga magkakapatid sa umagang ito ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, kaaliwan, pamamatnubay, kagalingan, at ng kanyang mga pagliligtas. Ito nawa ang kanyang ipagkaloob sa atin sa umagang ito, hanggang sa gagawin nating mga paglalakbay pauwi sa ating mga tahanan, hanggang sa paghanap natin ng ikabubuhay sa araw-araw, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa lahat ng ating mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo, kasambahay at mga kamag-anakan sa laman, sa ating mga kaibigan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakai kailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ako kay Jesus sa hawak sa aking kahinaan, si Jesus ang pag-asa at timbulan. Wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus lumay na tunay. Ako'y hawak kay Jesus at ako'y lalaban. Ako'y